Yun, hello! Magandang tanghali sa inyo lahat mga kamag. At syempre sa ating mga kabatas at kayubi. At welcome sa panibago nating video reaction mula sa inyong Lolo Mag. Okay, hindi ko na sana to i-content no kasi ano naman na, marami na nag-content. Lahat ng ating mga magagaling nating vloggers. Siyempre, na-content na nila to. And kaya lang, may nag-request, no? Isa sa ating mga subscriber. Gusto raw niya i-content natin to. So, yun, pagbigyan natin. Anyway, so, ito, no? Sasabihin ng mga Tool Fanatics na okay lang yan, lalaki naman yan si Rapi Tulfo. And bakit ba kasi nahalungkat niyo yung mga ganyan? Tismoso rin kayo, mga ganon, di ba? Well, bilang isang bilang isang public servant, 'di ba dapat mabuting ehemplo ka? 'Di ba? At siyempre ito kasama sa batas 'to 19262 to, 'di ba? Bawsi. Oh, bakit ang isang mambabatas ay lumalabag sa batas? Tama ba 'yon? So totoo pala yung sabi na lawmaker lawbreaker. Diba? So halimbawa, sasabi ng mga Tool Fanatics, okay lang yan. At least, sikat ng babae, ganun. Well, halimbawa, ikaw babae ka, gusto ba lukuhin ka ng asawa mo? Ngayon naman mga lalaki, okay lang, nalukuhin niyo yung asawa niyo? Ganun ba yun? Diba kaya hindi okay to? Hindi okay to. So, ngayon, isa pa, no? Ang tanong ko dito, no? Sino itong si Ishi? So, video ko po to, no? Na kinat ko na lang doon sa live ko nung nakaraan. Sino si Ishi Tulfo at si Ana Tolentino? Kasi sabi dito nung nagtanong dito kay dito sa video ni Kapitan Barsaga, Ninyo Barsaga, ang tanong dito nung isang viewer niya, kung kilala daw ba kung alam daw ba ni Madam Julie na may anak si Rapi Tulfo dito kay Ana Tolentino na ang pangalan ay Ishi Tulfo. Ano po? So, meaning, ang sabi pa dito, ibig sabihin daw habang asawa niya si Jocelyn nagkaanak si Rapi Tulfo dito kay Ana Tolentino. Ngayon, kasabay ba ito ni Barbara Milano? Diba? Diba? Kasi susunod dito natin video, no, papanoorin natin yung kay Madam Ana, kay Tita A na video, no. Doon kasi speculation niya habang sila ni Barbara Milano sila pa rin ni Jocelyn Pua. So ngayon, panoorin muna natin to bago tayo punta kay Tita A. Okay? Okay. Ma'am, may katanungan si Jojo de Guzman. Ito po yung tanong ni Jojo. Yep. May anak siya? Yep. Ang ganda ng tawa ni Ma'am Julie. Hello Ma'am Julie Ligo Pearson. Hello po. Kilala ko siya. Yan, pinakilala niya sa kanyang anak. Sa anak ko. Ang tanong dito ni Jojo de Guzman. Ma'am Julie, alam niyo po ba na may anak si Rapi Tulfo na isa kay Ana Tolentino? Oh, grabe, di ba? Born in May. Born in May 8, 2008, name ng bata Ishi Tulfo. Meaning habang sila ni Jocelyn Pua, nang bababae siya. Oh, pinakilala. Hindi niya Ang awkward pala panoorin ng sarili. pinakilala ang anak ko sa pamilya niya kay Jocelyn, sa dalawa niyang kapatid. Pero si Chelsea, pinakilala niya sa anak ko. Ano daw sabi ni ni Tita Julie? Ulitin nga natin, nakalimutan ko rin. Pero si Chelsea, pinakilala niya sa anak ko. Niya kay Jocelyn, sa dalawa niyang kapatid. Pero si Chelsea, pinakilala niya sa anak ko. Jocelyn, sa dalawa niyang
pinakilala ang anak ko. Hindi niya pinakilala ang anak ko sa pamilya niya kay Jocelyn, sa dalawa niyang kapatid. Pero si Chelsea, pinakilala niya sa anak ko. Opo. Pero ma'am, Alam ko tungkol sa kanya. opo, doon sa anak niya sa isang kay Tolentino, kamusta ang relasyon niya doon? Sa bata? No comment ako kasi hindi ko alam. Opo. Ito ma'am, Yun meron ba kayong alam na maliban kay Ma'am Jocelyn, kay Congresswoman Jocelyn, meron pa ba iba siyang relasyon si Rapi Tulfo? Na babae? Ayaw kong mag-guess dahil hindi ko alam. So no comment ako. Ang masasagot ko yung alam ko. Pero doon, hindi ko na elaborate doon dahil katulad na sabi ko, yung alam ko kaya kong sagutin. Pero yun, no comment ako. Ngayon, punta naman tayo kay Tita A, no? Panoorin natin yung video ni Tita A na medyo alam naman natin si Tita A hard dyan eh. Di ba? Hard dyan mag-comment, hard dyan video. Pero siyempre, sanay na tayo sa kanya at dyan siya nakakilala. Di ba? Sikat na nga si Tita A ngayon eh. Okay, punta tayo dun sa kanyang video. Diba? Diba dapat sumali sa maskulado siya eh. May gulay, grabe ko si Mr. Pacboy. Tinatanong ni Miss Margaret kung ducks ba o jutes. Yung mga, please lang, yung mga nakakalam kung ducks o jutes, itong si Mang Canor, comment below. Okay? Tapos Bangkanor talaga. Ay, nako Tita A. Tuloy natin. say mine. Nakakaloka! Nakakaloka! Hindi ko kinayam. Talaga si Pacboy, ibang klase. Ibang klase si Pacboy, matindi. Matulis talaga ang lolo mo. Alam niyo ba, ha? Ito si Miss Barbara, ha? Pakinggan natin si Miss Barbara. Emotional ka kanila sa pagpanggilan sa isang part. Parang siya sikat na sikat. Yeah, si Miss Barbara, kaganda, oh. Naka-red. Hindi ako nagpatalo, nag-red din ako. Point na darating time na Char! Ayan na. Ow! Okay lang yun. Okay lang kasi nungaling kasi nagahan mo naman yung tao. Ah! Okay lang pala, no? Magsinungaling. Basta minahal mo yung tao. Grabe. Pwede ba yun? Okay lang yung buhay ka na kasi nungaling ka. Sa mga kababaihan dyan, tama ba yun? Sa mga Tulfonatics na babae, okay lang ba yun sa inyo? Di ba? Gising-gising din, di ba? Isip-isip din. Well, kung okay lang sa inyo to, manatili kayong Tulfonatics. Di ba? Ang sweet! Siguro alam mo yung tunay na buhay ng tao. Yun! Kung meron siyang pamilya. Ayan, narinig niya sinabi niya ni Miss Barbara. Ang lesson na natutunan niya daw, alamin kung ano, ang tunay na pagkatao ng isang tao. Kung ito ay kasal na o hindi. So, di ba? Napakinggan nyo? Action na haba-haba pa to. Chichika ko na. Pero sabi nga, no, in 3 years, wala kang alam. Di ba? Pwede, I don't know, iba 1 year lang. O minsan months lang, di ba, nalalaman na. Ito 3 years. Talaga ba? Nasa inyo. Kita nyo ha? Si Barbara Milano naka-red. Kaya nag-ready na ko. Hindi tayo magpapatalo dyan si Barbara. Paano kung ligawan ka ni Pacboy? Allah! Depende sa sustento yan. Depende sa ayuda. Tugon? Nako, mahirap pala mahalin to si Tita eh. Dapat may pang-ayuda ka. Ano, Melo, kailangan may pang-ayuda ka dito. Tinatawag mo tong baby. Di ba? If I may share, itong si Adom, itong si Barbara Milano. Ano yan eh, niligawan siya ni Pacboy.
Niligawan siya ni Pacboy. Tapos, ang sabi pala ni Pacboy sa kanya, single siya. Ang sabi ni Pacboy, So maaari yung sabi rin niya kay Ana Tolentino, single din siya. Tama? Kasi siyempre, ganun na sabihin mo para makuha mo yung babae. Di ba? Pero may mga babae naman na okay lang na may asawa ka dahil gusto ka talaga niya. Yung for fun lang ba? Yung mga ganun. Di ba? Pero may mga babae din na talaga namang kahit may asawa ka, gusto ka niya makasama. May mga ganun. May mga ganun talagang babae, di ba? Pero ito, nung nalaman niya, umiwalay siya. Ito natin. binata siya. Kasi nung panahon na yun, parang parang lumabas sa showbiz itong si Barbara Milano, mga early 2000 eh. Mga early 2000 yan eh. Diba? Mga early 2000. Di ba tita mga 90s ganyan? Late 90s mga ganyan. Tapos hanggang 2000. Parang ganun eh. Yan. So, nung panahon na yun, Ay sabi ni Direk 90s daw eh. Kasi yun ang time nila ni ni Kayo. Hello Kayo. Hello Direk. Direk Freddy Valera. wala na naman si Rafi Monyo, pero hindi talaga ganun kabongga katulad ngayon. Kaya siguro napaniwala niya itong si Barbara Milano na isa siyang binata. Remember, ha? Tingnan natin ang taon, ha? Ang time frame. Early 2000 yan. So, ibig sabihin, kasal na siya kay Jocelyn. Kasal na siya Okay. kay Jocelyn kasi kinasal siya kay Jocelyn 1993 at saka 1995. Okay? Mm. So, ibig sabihin, nung na-meet niya itong si Barbara Milano, kasal na siya kay Jocelyn. Okay? Yun ang sinasabi ko. So ibig sabihin, kasal na siya kay Jocelyn, sila na ni Barbara Milano, at sila na rin ni Ana Tolentino? Oh my goodness! Grabe talaga to si si Papa Rapi. Ha? Sabay-sabay, kaya yun. Di ko kasi naranasan yun. Promise, di ko talaga naranasan. Grabe. 3 sabay-sabay. Bukod kay Jocelyn, alam naman natin, pinakasalan niya si Miss Julia at Celedonia. Yung pinaka-latest niyang pinakasalan, si Jocelyn Pua, 1993 and 1995. So nakilala niya itong si Barbara Milano, early 2000. So may jowa na siya. Pero katulad ng ginawa ni Rafi Monyo na pambobola kay Jocelyn, dahil hindi niya siguro sinabi kay Jocelyn Pua na may nakasal siya kay Miss Juliet, ganon din ang ginawa niya dito kay Barbara Milano. So, naniwala din si Barbara Milano, tumagal ang relasyon nila ng 3 years eh. 3 years tumagal yung relationship nila. Actually, parang according sa interview niya, according to sa interview ni Barbara Milano, yung chinichika ko sa inyo ha. Okay? According to sa chika ni Barbara Milano. In-interview nun si Barbara Milano sa Star Talk. Okay, for those of you na umabot pa na Star Talk ha, Star Talk in-interview siya doon. Tapos, naichika niya, na-shota niya si Rafi Monyo. Galit na galit ito si Rafi Monyo. Kasi it's a secret pala. Hindi pala dapat sinabi nitong si Barbara Milano na shota niya si Rafi Monyo. Kasi nga, may asawa si Rafi Monyo. Tapos yung nagkagulo na sila hanggang sa nalaman na nga talaga ni Barbara Milano na itong si Rafi Monyo, also known as Mang Kanor, Pacboy, may asawa pala. So, ibig sabihin, dati pa lang, hayop na talaga si Pacboy. Ang hard mo taglatita eh. Ang dami ng tawag. Pacboy, Rafi Monyo. Ano pa, Mang Kanor na. Ay, naku, tita eh. Sinungaling talaga si Pacboy dati pa lang. Diba? Napapaisip ko si Bisala, depende sa ayuda. Okay? Timeline ng Pacboy, correct. Jack Baltazar. Okay. Wow, Lady in Red, Bisalona. Thank you so much. Good evening, everyone. From Lord Glenn, good evening daw sa ating lahat. Okay. Tiga niya, so ibig sabihin pala,
yung tao, mga siguro, kasi 3 years sila, baka umabot sila hanggang 2000, so, parang 2002 nag-start yung relationship eh. So kung umabot sila ng 3 years, ito, base lang ito sa aking sariling pagkakalkula ha, kung umabot sila ng 3 years ni Miss Barbara, so lumalabas na parang kung 2002 nag-start yung relationship, umabot sila hanggang 2005. Sariling calculation ko lang to, pwede akong mali dito ha. Ang hindi lang mali dito at ang sigurado lang sa sinasabi ko, kasal siya kay Jocelyn Pua, pero sinota pa rin niya itong si Barbara Milano at nagpanggap siyang binata. Diba? Sounds familiar dahil ganyan din ang ginawa niya kay Jocelyn Pua. According kay kay Miss Julie, baka binola din dito si Rafi Monyo, si Jocelyn Pua kaya nakuha niya ang chinita ng Isabela. Yun. Now, back to sino ba to? Si Barbara Milano. Guys, may bang-aw na pakawala, tumatahol, tagapagtagulang Diyos na buhay from gulong. Ba't nandito? Sino ba nandito? Good evening from Ella Ilono. Hello po. Andun din si Kanor sa magpakailanman featuring Barbara Milano. Correct. Isipin nyo ha, ganun kawalang yato si Pacboy. Ibig sabihin, bata pa lang siya, Pacboy na. Diba? Hindi si Asian Pacboy ang naunang Pacboy. Cherry White. Okay? Hindi si Asian Pacboy ang original Pacboy. Para lang alam mo, Cherry White. Okay? Si Rafi Monyo, ang tunay na original Pacboy. Diba? Can you imagine? Ang sabi ni Barbara, nung in-interview siya, may share ko lang. Sabi ni Barbara, kumbaga, okay lang na nabuhay siya ng 3 years na kasinungalingan. 3 years. 3 years na kasinungalingan daw namuhay itong si Barbara. Kasi naging mabait daw naman sa kanya si Rafi Monyo, matulungin. Pati pamilya niya tinulungan. Kumbaga sabi ni Barbara Milano, dati pa lang daw, mabait at matulungin na itong si Pacboy. And alam mo yun, sumagi na naman sa isip ko si Miss Julie. Ang bait ni Rafi Monyo sa iba. Bakit sa tunay niyang asawa at sa tunay niyang anak, hindi siya naging ganun? Tama. Naalala ko yun, no? Yung video na nilive ko noong nakaraan nga, yung ang nag-interview naman sa kanya ay si Kapitan si Nino Barsaga. Sabi doon, humingi daw pala ng tulong, lingid sa kaalaman ni Madam Julie, humingi pala ng tulong itong si Ma'am Grandy doon sa kanyang tatay na si Rapi Tulfo nga po, no? Kasi napapanood pala niya yung tatay niya na tumutulong sa mga mahihirap, sa mga pobre nating mamamayan. Diba? Ngayon, kaya humingi siya ng tulong kasi since anak siya, umasa siya na right away, papadalan siya, tutulungan siya kasi nag-aaral siya eh. No, college si Madam Grandy. So, yun, pagkatawag niya, sinabihan siya na bukas tawagan kita, sabing ganun. Ngayon, kung kinabukasan daw, hindi na raw makontak, yung pala, nagpalit na ng number. Si Rapi Tulfo, 'di ba? Ganun siya kasalbahi sa anak niyang tunay, no? Which is sa mga anak niya sa labas, binigay niya ang lahat. 'Di ba? Kagaya no si Ishi Tulfo, tinulungan din na doon si Ishi Tulfo eh. Yung anak niya kay Ana Tolentino. Pero si Ma'am Grandy, 'di ba, kawawa naman. Kawawa, kaya to si Ma'am Grandy, ang tawag sa kanya na lang ngayon Rapi na lang ang tawag sa kanya. Hindi na siya tinuturing na ama, which is deserve. 'Di ba? Deserve ni Rapi Tulfo 'yon. Hindi siya naging mabuting ama kay Ma'am Grandy. 'Di ba? So, yan yung idol nyo. No, mga Rapi Tulfo fanatics, yan yung idol nyo. 'Di ba? Sasabihin niyo na okay lang 'yan. Sabihin niyo na okay lang 'yan dahil lalaki naman si Rapi Tulfo at nakakatulong naman. May kulang na sa pag-iisip ninyo. May kulang na sa pag-iisip ninyo. Totoo yan. Yun yung questionable sa akin eh. Diba? Bakit mabait siya sa ibang tao, pero sa sarili niyang asawa at anak, kay Miss Julia at kay Miss Grandy, hindi siya naging ganun. Sabi ni Barbara Milano, matulungin. Dati pa daw matulungin at saka mabait itong si Rafi Monyo sa kanila. Yun na talagang pinagpapasalamat niya. Pero bakit kay Miss Julie at saka kay Miss Grandy, na legal mong asawa at anak, hindi ka naging ganyan?
Kasi 2002 nagkaroon sila ng relationship. So ibig sabihin, na-meet niya na si Miss Granty. Kasi after mawala nitong si Pacboy, nung late 1983, nawala si Pacboy, nakita na lang ulit nila ito nung 1997. 13 Okay. years old si Miss Granty. So ibig sabihin, 2002, meron na silang communication ng anak niya, ni Miss Granty, at saka ni Miss Julie. Bakit hindi ganun ang ginawa nitong si Pacboy kay Miss Grandy? Diba? Kahit hindi na siya magbigay kay Miss Julie dahil may asawa na rin naman si Miss Julie. Pero yung sa anak, sana bumawi siya sa anak niya. Ganun na lang siya kabongga. Ganun na lang siya kagalante sa pamilya ni Barbara Milano. Pero kay Miss Grandy, hindi naman ganun ang ginawa niya. Ang sakit Diba? talaga isipin sa part ni Ma'am Julie. Kasi diba? Ibig sabihin ba nun, from the start, hindi na sila minahal? Hindi siya minahal ni Rapi Tulfo para ganunin siya, diba? Parang diba? Grabe naman yun. Grabe yung talagang naranasan ni Ma'am Julie. Emotionally. No? Tapos pinalabas pa na kinidnap. Tapos di naman pala totoo. Yeah. So yung questionable sa akin bakit ganun itong si Rapi mo? Diba? Totoo nga yung ang hilig niyang magpanggap na mabuti sa iba. Pero sariling pamilya niya, winasak niya. Winalang hiya niya, pinabayaan niya. Diba? Tama, totoo. Nakakapagtaka lang, sa totoo lang. Paco, present. Hello, hi. Hello po, Sir Paco. Faces Cal AJ, hello. Okay, Eva Sanglo. So yun, tapusin na natin ito dito, mga MUG, mga kabatas, mga ka-UB. Yun nga, kasi pag simpleng tao lang, ang gagawa ng ginagawa ni Rapi Tulfo, pinapa-RTIA ninyo, mga Tulfonatics. Diba? Pero pag ang isang senador na Rapi Tulfo, okay lang na gawin niya? Okay lang para sa inyo? Anong klaseng pag-iisip yan? Ang importante sa inyo na nakakatulong. Palaging yung sinasabi, at least nakakatulong. Pero yung mga, given may natulungan. Paano yung mga hindi natulungan, yung mga napahiya? Naiisip nyo ba yon? Yung mga nasira ang buhay dahil sa nagpa-RTIA, nagpa-Rapi Tulfo in action. Di ba naiisip nyo ba yon? Paano kung kayo naman, mangyari sa inyo yan? Example na lang yung sa lechon. Yung namili na lechon sa Pampina Tulfo. Nasira yung buhay ni ate. Paano kung kayo nasa kalagayan nun? Diba? Dating Tulfonatics yun si ate. Leia. Pero anong nangyari? Yung hinahanga niyang tao, yun na sumira ng buhay niya. Diba? So, anyway, sana mabago pa isip ninyo, mga Tulfonatics. Hindi normal tong nangyayari na to. Hindi normal yung ginagawa ng idol ninyo. Totoo lang. Diba? Okay, hanggang dito lang tayo, mga kabatas, mga ka-MUG at sa mga ka-UB. At maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtangkilik sa aking mga video. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.